Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw sa balaang bata, Senyor Santo Niño. Pizza 18 sa buwan sa Hulyo 2025. Nalipay yun ni atong TOC nga Biyernes na karon kay ang ilang spelling sa Friday, Friday. Oh, happy Friday kanatong tanan. Unya sa dili pa ta mo padangat sa tong front pages ato sang unahon pagpadangat ang ato ang latest weather update. Kasi pag-asa maktan niya sa tong linya karon ato ang weather forecaster Sir Mio Aguirre. Good morning. Yes, Ma'am Malu, good morning po ug sa itong mga sukit ng mga viewers karong orasa. Kini ato ang pinakaulahing tropical cyclone bulletin para sa bagyong Krising. Ang bagyong Krising naga-maintain siyang gikusgon samtang hiyang nagaerog northwestward padulong gyud sa may mainland Cagayan or sa Babuyan Islands didto sa kinatumyang bahin sa tuwang nasud. Alas 7 karong buntag iyang sentro 250 kilometers silangan nga bahin sa Tugigaraw City, Cagayan. Doon na ni maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour doon siyang sentro. Yun man pagkuso-kuso sa hangin o gustiness kung maabot sa 80 kilometers per hour. Nagaerog pamihan ang kasadpan sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Ug base sa tong latest forecast track, ang maong bagyo posible gayud na maga-landfall dito sa may mainland Cagayan or sa Babuyan Islands karong hapon or karong gabi. Expected pod na makagawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw. Wala na apil sa mga lugar nga giisa sa tropical cyclone wind signal ang mga probinsya sa Kabisayaan apan masinati gihapon nato ang kusog nga hangin o morning natay giisa nga gale warning para gyud sa seaboard sa Visayas. Pasabot niini ang mga gagmay na sakyan ng pandagat gidid-an sa paglawig sa tuwang kadagatan samtang para sa mga dagko na mga barko atong gipahimangnuan sa mga dagko na mga pagbalud. Sa tong forecast karong adlaw, ang Metro Cebu ingon man ang tibuok Kabisayaan, doon naghapon tayo madag-o na kalangitan inubanan sa mga katag-katag nga mga pag-ulan o mga pagpanugdog ug kilat. Posible gihapon nga dunay mga bunok ng mga pag-ulan mao pahimangno sa itong mga kaigsuonan, maga-monitor kita sa itong mga issuances labi na sa mga rainfall warnings gikan diri sa tuang buhatan. Sa tuang sitwasyon sa hangin ug kadagatan tungod kay dunay tay gale warning, posible kay nga dunay mga biyahe pandagat inter-island nato nga mga biyahe nga masuspenso tungod dining bati nato nga panahon. So kung natay mga lakaw manawag tadaan sa ato ang Coast Guard kung doon na ba'y biyahe kung mulabang ta og kadagatan karong adlaw. Sunod nato nga weather bulletin i-issue na pod karong alas 11 na sa buntag ug dinhin lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Mio Aguirre og may buntag. Hi Sir Mio, good morning. Yes, Ma'am Malu, good morning. Yeah, sir, clarification lang. Are we expecting more rains today? Kay kagahapon, ug karon nagsuspend man ta sa classes and kagahapon we were expecting around 50 to 100 millimeters of rainfall. Pero para nako, fortunate gihapon nga wa nag-uwan. But karon, to be sure, kay pagbuntag medyo nag-uwan-uwan man, kumusta masadang ato ang rain forecast for the rest of the day? Yes, ma'am. So far, karon ng adlaw, ma'am, wala na ta na belong sa katong 50 to 100 mm per day na rainfall. Pero expected na to, ma'am, throughout the day, gihapon niya to ang putol-putol na mga pag-ulan.
So naagid gyapon siya inconvenience niya kung nalolay ang atong area na natay antecedent rainfall, posible gyapon nga dunay mga minor na mga flooding kay basa naman gyud atong kayraan. But generally ma'am, mas bintaha ang ato ang expected nga rainfall amount compared sa last 2 days kay mas layo naman gyud ang sentro sa Baguio. So kita mga hinungaw na lang mga cloudiness ma'am, nakamugna gyapon mga pag-ulan pero dili as extreme as the last 2 days sa ato ang mga probinsya sa Visayas. That's good to know, Sir Mayo. Sir Mayo, next week, unsa masad ang ato ang nasigpatan, hawan-hawan pa ba ang ato ang area of responsibility? So far ma'am, although napas bagyong krising sa ato ang gyud nga area of responsibility, pero magpahimangno lang tandaan, posible gihapon nga dunay laing formation ma'am sa weather disturbance by next week. Pero Luzon gihapon siya nanungod-tungod ma'am dito sa may Cagayan area. So mas layo ang iyang impluwensya diri sa Visayas. Pero posible gining magabagyo before mo human ang atong buwan ma'am. Okay, daghang salamat sa imong pagpasabot, Sir Mayo, ug maayong buntag ninyo diha sa Pag-asa Mactan. Why sa payan mamalu og may buntag. Mao gato si Sir Mayo Aguirre ug salamat sab sa iyahang weather update. So posible gihapon nga mag-uwan-uwan no. Even na pang uban nagyaw-yaw kay gahapon ko no, canceled ang classes pero way uwan para nako bahala na lang, at least better to be safe than sorry. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City probes tax fraud liabilities. Sa Super Balita sa Sunstar, tindahan gituli sa rider. Sa The Freeman, classes suspended due to inclement weather. Sa Banat News, sa The Freeman, 160 katawo gi-rescue atol sa pagbaha. Lapad nga pagbaha na sinati sa Cebu. Sa Philippine Daily Inquirer, bato to Malacanang, go ahead, arrest me. Sa Philippine Star, PhilHealth to get 53.2 billion peso subsidy in 2026 budget. Sa Manila Bulletin, Marcos not shutting doors on VP Sara. Government open to her meaningful and constructive suggestions. Ug sa Tempo, DNA puzzle. PNP faces forensic hurdle in matching Taal bones. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik among ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik. Sige. Ikaw kay para magkuan sa ka, mag-intro. Balik ta sa itong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy, may buntag dahil sa itong mga viewers diha sa tanang online channels o sa CCTN Channel 47 ug asa ni madungog makita ang atong programa karong buntaga, partner. Okay, karon ari sa ta sa ato ang mga balita, attorney, kay medyo nalangan-langan ta ganina sa ato ang weather update kay doon na tayo gipangayo nga pagpasabot, no. So karon sa di pa may maghisgot-hisgot ari sa ta sa ato ang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office misubay sa kahimtang sa mga kalungsuran nunod sa nasinating bating panahon tungod sa hanging habagat. Di mo menos 23 ka mga LGUs ang nipatuman sa class suspensions. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Gibantayan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang epekto sa bating lakat sa panahon nga dala sa hanging habagat ngadto sa kalungsuran. Dili mo menos sa 23 ka mga local government units sa probinsya ang mana sa ilahang suspensions tungod sa gilaumang pagbundak sa kusog nga uwan. Lakip sa gibantayan, ang local disaster offices ang mga dapit nga delikado sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Tama na lang sa barangay Lagtang, syudad sa Talisay diin mahimo nang kaagyan sa mga motorista human na sinat landslide sa mongdalan niadtong Miyerkules sa hapon tungod sa kusog nga uwan. Ana sa luwas nga kahimtang ang sakop sa pamilya human naguba ang balay landslide. Nakigalayon ang disaster team matag sa ka mga barangay aron pan ang mga nga mag Mato di PDRRMO Chief Dennis Francis Pastor nga andam ang ilang mga personnel o kahimanan aron pag-abag sa himong emergency operations sa kalungsuran. There's still no alert status that has been raised, but we are preparing. We are preparing, and depende pa na unya kung what warning, rainfall warning ilahatag nila sa Ginagawa ni Gobernador Pamela Baricuatro ang PDRRMO nga padayon ng pagpakigalayon sa mga local DRRMOs alang sa emergency response. Ilabi na kung magkagrabe man ang bating panahon karong nahimong tropical depression na ang bagyong Krising. Gitambagan niya ang publiko nga mosunod sa mga abiso gikan sa local DRRMOs ug sa mga advisories aron magpabiling luwas. We are ready. We have personnel that are going to respond to any eventuality. So we are willing to help, and the DRMs are also prepared. They are prepared. They have been advised. Imong paningkamutan sa bag-ong PDRRMO chief nga mas epektibo ang pagtubag sa matag alarma pinagi sa dugang kahimanan nga paliton sa Kapitolyo. Apil na ang gihimong bag-ong command center sa PDRRMO nga may mutang sa Barangay Busay, syudad sa Subo. Time. There's no way to harping the past, so we just move forward, do what we can do, improve, fix, and be ready. Navarro, CCTN News. Sa dakbayan sa Mandaue, sa 62 ka mga pamilya ang gipabakwit tungod sa grabing pagbaha resulta sa kusog nga pag-uwan. Nagpabilin sab sa blue alert status ang Mandaue City o standby ang tanang disaster personnel. Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa dato sa command center sa syudad sa Mandawi, ang mga gibakwit gikan sa barangay Subang Dako o Gibabaw Istansya. Moabot sa 62 ka mga pamilya o 273 ka mga individual ang girescue kagahapon tungod sa grabing pagbaha. Si Buddy Alain Ibanez, pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ni ingon nga ang mga residente sa barangay Subang Dako ang nipauli ra gilayon human mihubas ang tubig baha. Samtang ang mga gibakwit gikan sa Ibabaw Istansya ang gibalhin gikan sa Shim ngadto sa Mandawi City Science High School. Nagpabilin sila hangtod kaganinang buntag. Matud ni Ibanez nga niabot og unom ngadto sa 8 ka oras una pa nihubas ang baha sa pipila ka lugar. Mga area sila itong kasatong sa Ibabaw, kadapas dito tao, katong mga laog, no? Dito sa makatong dahapon, taas mo dito, makita man ninyo sa mga footages, mga naagi, mga ubang area, maski all types of vehicles, they get kalabay. So that gradate pa din na siya kay during the heavy rainfall, high tide po. High tide. So maunay siya usas mga factors na grabe dito epekto. Ang CDRMO nagpabilin sa blue alert status. Di ang tanang personnel ang naka-standby alang sa pagresponde kung adunay emerhensya. Gialerto usab ang mga barangay level disaster team. Si Ibanez miingon nga gilauman nila ang pag-uwan sa mga mosunod nga adlaw subay na sa forecast sa pag-asa tungod sa habagat og tropical depression krising sa amihanang Luzon. Isip pag-amping gisuspenso sa kagamahanan sa Dakbayan ang klase karong adlaw sa tanang level sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Si Arnold Maligon, ang in-charge sa command center, nitaho usab nga nangandam ang sakop sa Traffic Enforcement Unit sa trapiko hilabi na sa mga dan nga daling mabahaan. Na natay i-deploy na in terms of magkusog ng iguan mo ato na to mga enforcer to assess the traffic or magre-route na. Okay, identify naman natin pulo rolling hills na natin yan na mga enforcer. Pag-assess lang yun, babalikon ba or i-reroute na mo. Kagahapon moabot sa 5 ka mga dan ang dili na maagian og mga sakyanan tungod sa kataas sa level sa tubig baha. Naglakip sa AS Fortuna Street ug Lopez Haina Street. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Mayor Nestor Archival nangayog pa sa ilo human sa uwahi nga pagpahibalo sa face-to-face class suspension sa syudad sa Sugbo. Samtang kinahanglanon alang sa mayor ang kooperasyon sa katawhan dungan sa pagpaningkamot usab sa LGU aron dili mosamot ang mga pagbaha. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Wala nangumpiyansa ang Cebu City Government sa gibantayang epekto sa hanging habagat ilabi na nga nahimong bagyo ang kaniadtong low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Aron masiguro ang kaluwasan ilabi na sa mga tinun-an. Gipaibaw ni Mayor Nestor Archival ang suspension sa face-to-face classes sa tanang levels until further notice. Tungod kini sa gilaumang pagbundak sa uwan ilabi na sa mga dapit nga sagad bahaon. Hinuon na ngayon siya og pagsabot gadto sa publiko bahin sa uwahinang pagpahibaw sa class suspension. Na-late kamay, but again, bahala na lag-late, basta na. Ipaningkamutan usab sa city government nga masulbad ang problema sa pagbaha. Ilabi na nga natagamtaman sa pipila ka mga barangay ang hangtod dughan nga giladmon sa baha tungod sa kusog nga bundak sa uwan. Padayon hinon ang declogging sa mga kanal sa North District ug masugdan kini sa Dimadugay sa South District. Pipila lang kini sa mga short-term solutions nga gibuhat ubos sa liderato ni Archival aron masulbad pa ang pagbaha. Diin apil nini ang waste management. Mong kinahanglanon niya ang kooperasyon ug disiplina sa katawhan aron dili na mosamot pa ang maong problema. Karon nag-meeting ko sa City Hall sa mga department heads nga kinahanglan ang atong City Hall na amang gyud catchment ato nang kumpletuhon atong ayuhon. We do that as an example. Sa di Archival nga magpabiling aktibo ang Cebu City Command Center alang sa walay puwas nga monitoring sa bating lakat sa panahon sa syudad. Nunot kini sa gitingwa sa city government nga magpabiling paspas ang pagtubag sa bisan unsang dinaliang tabang kung gikinahanglan. Ako yung i-emphasize, i-catch na to ang rainwater. The other one is we are going to help the city government ug sa atong mga barangay nga ibutang na to og klaro ang atong mga garbage. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Metropolitan Cebu Water District na alarma sa pagsaka sa kaso sa kawat sa ilang metrohan sa tubig karong tuiga. Nitanyag na sila premyo kung kinsa kadto makatumbok sa mga mamalitay o makapadakop niini.
Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Naalarma na ang kanagkuan sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD sa pagsaka sa kaso sa kawat sa nagmetruhan sa tubig sa Tibok Franchise Area niini. Sa data nga gipahibaw sa MCWD, nakatala sila og 174 ka water meter ang gipangkawat sa tibok buwan sa Mayo 2025. Diin triple kini kung itandi sa natabong kawat sa susamang period sa maiging tuig. Ug sunod lang sa 10 ka adlaw sa Hunyo 2025, nakatala na sab sila og 116 ka kaso. Sa 174 ka kawat nitong Mayo, ang labing daghan dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga moabot sa 62, gisundan kini sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay 49, samtang 43 sa Dakbayan sa Talisay, 16 sa lungsod sa Cordobao ug 4 sa siyudad sa Mandaue. Tungod nini, mipahibaw ang MCWD nga mitanyag sila og ganti ngadto sa 25,000 pesos niadto nga makahatag og kasayuran sa mga mopalit sa ilang water meter nga moresulta sa pakasikop nini og laing nga 10,000 pesos sa makatabang sa pagdakop sa maong mga kawatan. Nagpadala na sab sila og suwat ngadto sa Police Regional Office 7 aron matabangan sila nga masulbad ang mga kaso sa kawat sa mga metrohan sa tubig. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operation ug kasamtangan nga Information Officer sa Cebu City Police Office, mibutya nga magpadala siya og mga investigador sa opisina sa MCWD aron makigalayon labot sa maong insidente sa kawat. We will send an investigator to coordinate with their office and we'll check if gilamp man gud nila ang entire incident, and this is a combined number sa tulo na kasyudad. So we want to know kung asa ni Dapita specifically ang mga nahitabo nga kawat nga ri sa Cebu City kay mao ra may ato ang jurisdiction nga ri ron. But yes, it is a fact that in the previous months, even years, aduna gyud mga reports na incidents nga naikawat sa metro sa tubig. But nga ri lang sa Cebu City, speaking for Cebu City alone, naapoy mga nasulbad ta nga kaso o mga naaresto gyud nga mga kawatan ani nga mga water meters. So si Makatangay nga ilan ning paninguhaon nga masulbad ang mga problema sanglit ang apektuhan ini ang mga residente manusab sa siyudad sa Sugbo nga konsumidor sa tubig sa MCWD. Magigalayon usab sila sa mga barangay officials sanglit sila ang nasayod sila nga mga konstituente ug maauhag ang ilang mga mulupyo nga matabangan sa pagbantay sa mga metrohan sa tubig. Lakip sa auhag sa MCWD ngadto sa publiko nga tabangan sila sa pagbantay ug kung adunay mamatikdan nga nangawat og metro sa tubig, mahimong itawag dayon kini silang hotline nga 254-8434 local 0 o kaha sa ilang Facebook page nga Metropolitan Cebu Water District. Arnold Bustamante, CCT News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga lalaki nga nakuha og video nga nagsukmagay sa kadalanan sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nagkahusay na. Makita sa video, nagisukmag sa siklista ang multicab driver human kini hapit masaghiran. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nagkahusay ra ang duha ka mga lalaki nga nakuhaan og video nga nagsinukmagay sa kadalanan sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong adlong Martes, Hulyo 15, pasado alas 5:30 sa hapon. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang makita sa mong video nga nagsinukmagay usa ka siklista og driver sa multicab. Alleged nga kaning bisikleta is gi-overtaken sa tricycle na hapit ko no masagi, hapit lamaigo. Then mo to hitabo tong panag-away nila, sumagay sila pila gid ka minuto. Ang makita sa video nga nagsukmag mao ang 35 anyos nga siklista nga taga Barangay Marigondon. Suma pa niini nga tungod sa iyang kalagot nga hapit siyang masaghiran, ninaog siya sa iyang bisikleta og niduol sa multicab driver aron nga makig-istorya. Apan nang hagad kini og sinukmagay mao ang iya kining gipatulan. Giangkon hinuon sa 40 anyos nga multicab driver nga siya mao'y unang nanghagad og sinukmagay apan tungod lang kini siyang kalagot usab human siya gitudlo-tudlo sa siklista. Atol sa mong insidente na atlan nga nilabay ang Deputy City Director for Admin sa LCPO nga si Police Lieutenant Colonel Condrado Manatad nga mo'y nitabang sa pag-uwang kanila. Makita usab sa mong video ang dali nga pagresponde sa kapulisan kinsa naka-standby ra sa mong dapit. Gidala sa Police Station 4 ang duha ka mga lalaki o giendorso unta sila ngadto sa barangay apan wa na kini mahitabo tungod kay sa police station pa lang nagkasinabot ra ang duha ka habig. Awhag ni Lieutenant Colonel Torres sa mga motorista nga dili magpada sa init sa ulo sa kadalanan aron malikayan ang susamang insidente. Mga motorista, bisikleta or kaning motorsiklo, mabawang gitag taas-taas nga pasensya. Sige nga traffic kay ng lugar niya bumper to bumper. Crystal Joy Felerca,
CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Unya, tangkod. Tangkod na sa Tangkod partner. yun. Alas 8:30. Ah. So, break lang usa mi niya dayon sa atong pagbalik-balik, sa atong pagbalik mga pagisgot-hisgot. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa ato mga pagisgot-hisgot karong buntaga partner. Nya over the last few days atong nahisgotan diri ang mga COA report sa mga nagkadaiyang LGUs dinhi sa Sugbo. Atong ipadayon partner kay dunay mga dagko gihapon nga mga Discoveries ba, discoveries nga kung ordinaryo ra nga journalist siguro or kining ordinaryo ra nga tawo mutan-aw didto sa mga kuan dokumento dili makakita, but since kini kuha man gyud ni official nga report gikan sa Commission on Audit, ang ahensya sa gobyerno nga maoy magbuki anang mga baga kay nga dokumento, karon tulok pa ka mga irregular transactions partner kabahin sa mga ang nakit-an kabahin diha sa mga transaksyones sa Cebu City Hall. Una partner, wala ko no marimit ang 36 milyones ka pesos nga worth of contributions o workers benefits Hala. sa City Hall.
ngadto sa GSIS, PhilHealth, Pag-ibig o BIR. 3 years? 36 million. Wow. So, that's one. Ikaduha, partner, ato lang sa ning isulti ang gist, no? Ang Cebu City Government sad, kining 407 million nga expenditures or iyang mga gasto kabahin sa kanibitawng paglabay og basura, mga tipping fees, garbage hauling and collection expenses, gisita sa ni sa COA, partner, tungod sad kay ngano man kunong instead magsige tagbayad anang mga haulers or mga kanang tipping fees adto sa ambot asa na ron ang kaning ang dump site Binaliw. sa Binaliw man na okay nganong di man ta maghimog atong kaugalingon nga material recovery facility. And again, I think this has been an issue since what 10 years ago. Since panahon ni Mampor. No, panahon ni Mampor. O ikatulo, kining parking deal kuno with a certain company. Yeah. Doon na may mga parking, doon na joint venture with a parking company, gitawag og Tukagawa, niya may resulta kuno ni siya sa 11.8 million in losses ngadto sa Cebu City Hall. So wa ta naghisgot diri og pila lang kalibo, partner, ha, minilyon ang in taxpayers money mo ni gikan sa mga gipambayad nato nga real property taxes ug uban pag mga fees ug uban pang mga collection sa City Hall nga gigamit diha, mao ni ang ending sa ato ang kwarta. No, so atong sugdan, partner, diri sa kaluoy sa town sa mga empleyado, no, who thinking kanang na ako'y makuha because inaana di ay. And kining this is, well, it's normal kini mga balita nga wala ma-remit sa employer ngadto sa respective. It's not normal. It's well, kung makasabot pa kong partner kung ang wa ni remit is a private employer. That's why mo yung ko dili na siya normal na gigipagkiha na niya all the more gobyerno man ka. So dili lang na siya ang imong atubangon nga kaso ang kapakyas, ordinary people get sued for those things. So kung kung ikaw ikiyapod ng gobyerno. Ikaw man gawas ana na pagyud na yung mga conduct unbecoming, violation sa code of conduct, di ba? Matod sa COA, partner, nga kini kunong non-remittance sa sa mga gipang-withhold nga taxes o mga contribution sa employee is counterproductive to the government's effort of funding critical projects and programs. It may also result in penalties and suspension of benefits to employees. Kato imong giingon, partner, nga dunay mga delay sa pag-access kung ikaw magkasakit ka nya og igadto nimo sa ospital kay adto lagi ka sa private kay unsa ang CCMC di para maray in operation ang CCMC kay ang operate na in fairness ang last three floors pang operational nya ang katurbas ang lain nga COA finding nga ingon ka mga equipment tuwa sa warehouse sa SRP ang mga equipment. So natural kung ikaw dunay sakit nga medyo kuan seryoso adto ka sa private aron igtan-aw sa imuhang PhilHealth, wa man di ay kay diri contribution for the last this or that number of months. So of course ikaw nga mag-expect ka nga dunay ang nakaparat ani, partner, what if of course naturally mag-expect ka nga gipang-deduct na ni sa ilahang mga take home pay sa ilang mga sweldo nya wa man di ay ni reflect sa wa man din ni na remit ngadto sa BIR, PhilHealth, Pag-ibig ug GSIS. So muna as of December 31, partner, 2024, ang syudad wala makaremit sa size ato na lang i-round off 6 million pesos in withheld taxes ngadto sa BIR despite statutory obligations to remit these collections the month following the deduction. Ang amount ni cover pa hinuon ng mga prior and current years na spans across all city funds. Ang COA remind ni siya nga ubos sa ato ang balaod kabahin sa ubos sa National Internal Revenue Code kining mga public officers who fail to remit withheld taxes, personally pwede sila liable, partner, with penalties equal to the amount remitted. Ang accounting office iyang bahin ni-explain man ni sila, partner, nga kana magong 6.88 million tungod na natong timing difference between the BIR remittance deadline o sa book closing schedule kuno.
it said matod sa accounting office diya sa City Hall nga ang kanang amount was included in the March 2025 remittance. However, COA requested proof of the remittance for verification. And explain sila nga, okay na pag March 2025, amon anang na atiman. Pero nganong dili man maka-follow? Nganong Marso pa man sa? Nganong Marso pa man? Kay nga uting kayo na ang mga dokumento? Oh. Naanay kuan ha kanang Wa para kita ni mo dira ang mga intent kay di ba ang sala kuan ba yan na sa misa pa sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Oy, kana Diba? di ay kuan. Kanang supposedly imong buhaton o sa Oo, di ba na ikaw as a lawyer, omission and commission, di ba? Mala unsa to? Mala and say og mala prohibitum. Sa PhilHealth and partner 4.3 million, sa Pag-ibig 2.3 million contributions and loans. GSIS pinakadako. Kaya wa man ni sila SSS kay naam ni nagtrabaho sa gobyerno. Man. Do you know, attorney, nga ubang mga empleyado mag-antos ang uban, maingon nga, ako lang yun ning kung anon, abot lang kong 15 ka tuig para na ako madawat from GSIS. Oh, exactly. Nya, dili i-remit. Dili i-remit. Ayaw, pudana. Dili ka, wala na pud na mao. Wala na mao kay in the first place, na-deduct. Okay lang, unta, wala gideduct. Yan na yun, kuan. Kay dili makareklamo ang kuan, ang kuan man sa obligado man sa gyud sila mo deduct. So naadyon ni sa kuan sa katong gitahasan sa pag-remit nga wa gyud na remit. At Basta ka ng charges will be filed sad no para di manganad ang mga tao ba. Kay mahitabo man gud na ining pulis sa bagong administrasyon ato lang ni silang tagaag chance nga mo settle ani kay para igabot sa tong panahon masipyat sa tao rabi ta ug kita masipyat aron lenient pud ang mosunod nato. It creates a cycle of kanang inefficiency. Arita, it's good na tong basura. Basura na po. Pila naman kada milyon ra ba na? Grabe ni, milyon. Kada tuig mao gyud ni pirmo same og findings. Karon na sad 407 million kuno nga garbage expenses. Gasto sa City Hall kabahin sa pag-dispose anang mga basura nato diri sa syudad sa Sugbo. Nikabat og hapit half billion, 407 million man ni partner. Matod sa kuwa, ayaw na ninyo buhata kay ang kanang pagbalon sa garbage related expenditures against sa atong state policy on solid waste avoidance and volume reduction. And aside ana, kanong wala man mo naghimo og kaning giingon nga material recovery facility nga operations. Matod sa COA nga nigasto kuno ang syudad og mga sa paghaul or hauling fees. Hauling means kanang gikan sa ato ang mga panimalay, doon na manggoy mga truck, doon ay mga truck nga gi-hire ang syudad pag haul or pag transport anang mga basura gikan sa atong mga panimalay o gikan sa mga commercial residential areas ngadto na sa Osaka. I don't know, is this a dump site or say tawag landfill dito sa Barangay Binaliw nga naa sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. So matod sa kuwa nga kining nagkataas gabundok nga garbage related expenses kuan man siya against sa solid waste avoidance and volume reduction. Avoidable unta kung magsegregate pa ang mga tao. Kanang ato ang sigiyag pang marites diha ato nang gamiton sa tinarong isegregate na ninyo. Ang inyong pagkamarites gamita pamantay mo sa inyong mga silingan nga di magsegregate. Pero bisan pa before attorney nagsugod naman gyud tag segregate. Pero pauli ra gyud gyapon na sa kung kinsay mo enforce kay sometimes or most of the time people do not do things unless kabaw silang naay corresponding penalty. Correct, partner. Naaman tay diha sa Barangay Kalunasan, naaman tay recycling facility o composting facility diha sa Barangay Kalunasan. Matod sa kuwa, kuha na ninyo, i-expand na ninyo. Gamita, unya dayon padak, kaysa mo gasto mo og 407 million in just a year. Kaya wa man ang gigamit karon. Wa man sa nimo gigamit karon. So, naa kunoy naasay mga barangay, dapat sa kuno mag-establish og mga MRFs in various barangays. Mao na bitaw na sa una, sa time before ni Mayor Tommy, si Konsihal Nida Cabrera at that time mo yang gibutang nga head sa CENRO, City Environment and Natural Resources Office
siya to yung mga nagsugod na ani mga ani may kay siya na iyaha man tinuod. ng iyaha man ng strength, no? Mabda. Si kuan. Environmentalist. Unya kanang maulagi ang uban di man nagsugod na bitaw to katong manakop, katong mga sisit and all, but mao na nakaapan lagi kay inig ka lain na po administrasyon makalimtan ng uban. Sa pag-implement sa kunong waste segregation, ingon ang kuwa, wala man matarong. Oy, i-intensify ninyo ang information, education, o communication drive and strategy aron sa ang level of awareness sa mga katawhan makuan sad kay kini ra bang katawhan o kini publiko sa usahay partner kinahanglan nga imong i-remind halos kada adlaw kay murag makalimot. Kung dili murag kining kasayo na gyud untaan na nga pag mag-segregate kadaan sa malata ug sa di malata ug sa other kinds of waste, hazardous waste, pero murag ang uban makalimot aning very basic. Mamausad na nga it will lead to other problems. Okay ni on the part of the city hall, more gasto on the part sa nato publiko, traffic during baha o magbaha, moawas ato ang mga kining estero. Is mga estero. And there was a time attorney nga dili kuhaon ug dili segregate. Pero madugay ang mga tao sa uban paugat sad kayo. Di niyo kuhaon balang dia. Mabaho man so ang sad. ending bati sad gihapon kaayo. So kinahanglan gyud ni mapangitaag paagi ba. Katong diha toy time nga I think gihimo nila kwarta sa basura. Kwarta sa basura. Nga campaign. And naagay toy time nga si Tami man siguro toy Sardinas siguro toy panghatag. Si Tami nag-implement dihas lahu gisugdan gipilot to nga kung for every bag man siguro to og trash ilisa niya og itlog or sardinas. Itlog yan nahimong sardinas kanya naman to lusog kay itlog tamoy mabuak. Sardinas na lang. O nga na, kaya di mabuak mo sa mahug. So, ang mga tao, palitan, ikaw, street dweller ka. Anak pa'y mangita pagkagpagkaon, mangulikta na lang ka, di ba? Talent na guna nimo. Talent. So, abot, kung unsay may tabuan, no? Pero ako, agree ko aning recommendation sa kuwa nga kaning clustered barangays, maghimo nig MRF, aron doon na sila ka ng partnerships with kuan in recycling. Kanan ko para na ko, no, since there are a lot of LGUs now that are giving school bags to children, why don't you employ someone nga mo kanabang in every area in a cluster na ay usa ka barangay cluster nga kamoy mohimo ani pencil case inyo ha. Ang sunod kamoy mohimo ani either backpack or tote bag. Unya, mao na itong ipanghatag sa mga bata. Di ra gyud ko mo palag butangan ninyo naong papiliti kutob sa inyo papilit inyong naong bahalag mo epal mo ta maginhawa basta recycled material ang gigamit. Ay mo sige purchase kay kada in every purchase there is kikik. Tinuod na partner na sa may bag-oron nga kaning balaod na sad nga hasta ang imong kuan interest in town gamay nga interest sa imong bank deposits na nasay kuan so charge diba interest bitaw to nga ganahan ko atong kang Kiko ang uban bisag magyaw-yaw no ni Kiko Pangilinan ganahan ko ato yung idea nga iobligar ang mga establishments mga government institutions like BJ, MP, City Hall nga sa inyong mga activities, sa inyong mga food needs, you have to get from the local farmer para na padulungan ilang dili ng mga lata na lang ng mga utanon sa dalagit kay way na malit ba niya midulman ra madato og diri ang mga negosyante diri sa carbon doable man farmers ba didto in town luoy kaayo sa atoa mutuog gyud ko nga doable ng mga ana localize things kay kutob sa ma-localize i-localize hasta kani himuan ni kay para magamit ba mo ni uso na ron mo na gitawag og upcycling mo bitaw nang there are companies in fact other companies who use this for commercial purposes, very expensive. Kanang mga retaso, ilang himuog bag. Yeah, very expensive. They make it into market sa jud ana. Yes, they make it into coin purses, they make it into bags and pouches. So why not? Pwede kay na sure ko kaya kay nang Ma'am Nida. Diba? Hi Mami, may buntag din ha. Naman to'y program partner katungkol sa to gihimo mga bottled waters nga ilang ikuan diha sa mga creeks o ihasad to. Katong mag-ali sa kuan, I forgot the name but mag-ali siya para ang katong mga basura maalihan unya dili na mo adtos dagat and then sayo na lang kuaon. Sayo na lang nila pag siphon. Yes. So ana nindot na ako I would support those initiatives. Maybe to make it more sellable, also put a marketing component in it para kanang
mas nindot siya ba and ma-hype siya properly, market siya tarong, ang quality mas nindot, mas makaigo og mga bigger audience. So kana no problema sa basura at gikan at sa basura at arena sadta sa kining parking deal kay sa maning na lugi man kuno ang City Hall og hapit 12 milyones ka pesos tungod aning iyang joint venture agreement with a company called Tokagawa Global Corporation. Kining Tokagawa Global Corporation mao ni ang gihatagan og authority sa Cebu City Hall nga maoy mo operate aning on-street parking system dinhi sa Sugbo. Dili na mga trabahante sa City Hall mismo kanang mag-issue nimog mga parking tickets. Kung maanha ka na kung imong bantayan diha sa may City Hall area downtown na diha mga street parking areas, kanang mga nag-uniform diha og green, ambot green ba gyud na ilang uniform kada adlaw. Kanang mga nag-uniform diha green nagdadaog kanang murag mangisyo og swertes. Nagdadaog kanang pangresibo. Mao na mga trabahante nila nya kining ang findings karon sa COA nga nalugi kunog 11.8 million pesos ang City Hall kay dunay mga street parking slots nga wala tugti sa original nga agreement. Say for example sa joint venture agreement, ang slots, ang online parking, ang on-street parking slots lang 2,667. Pero ang inspection team sa COA, salamat kay gi-inspect kay kinsa man sad intay mo inspect aning kung kita ra ang naman sang makiususo pag yun dito. But here now comes COA, they found out nga 470 ka slots ang wala gideklara in agreement man kana 470 ka slots. So kung ibutang ta magparking diha sa slot tag 25 ra ba ang parking ani, tag 25 or 20 tag unya day na parking diha 5 ka mga motor kada adlaw sa 470 ka slots tag 20 o pila naman na nya usa na sa kaadlaw. Kini kuno mga slots are located along Arellano Boulevard, Fogosa Extension Street, R. Palma Street o Gaisano Street, operated by TCG or Tokagawa without authority. Wala sa mga dokumento nga gipakita ang maong kumpanya to collect fees in these areas. So, muna, makaingon ta og asa man ron ang 11.8 million. Okay. Naa ba sa Tokagawa o naa sa ubang mga kamot? Ang next question said, kinsa may nakakwarta ani nga transaksyon? Mao nay pangutana nga nagput og dakong ganti mo. Ingon ang ubang mga tawo, da ka nang kuan na kaay na ilahan na ng tulubagon, yes, but kung mahimo unta, this will be uncovered para sad mahimo sad siyang patubagon ang mga kinahanglang patubagon kay usay magsige taghuwat sa gaba niya usay ang gaba dugay man maabot may nauntag ka ng diri pa lang daan siyuta na nasilay ka ng sanction na nasilay consequence nga tubangon attorney ba para pod mahimo siya nga kanang lesson para sa uban. O niya nahitabo noon partner nga abi nato no mag-hire ta og Tokagawa o kining mga operator sa on street parking, so expected na unta nga mas mo himong efficient, so mas dako og makubra ang City Hall. Karon man hinuon nga mas ni dako man hinuon ang lugi. Kay before atong joint venture agreement with Tokagawa, ang net loss lang sa Cebu City kay naara sa 2019 to 2021 4.6 million. Karon nahimo namong 11.8 million nga naa na nooy joint venture agreement. So before any venture with Tokagawa, naalkansi ang CCTO sa una dunay annual pay parking revenue nga 34 million. Yes, dako na sila income ana sa kanang kuan parking and even clamping before. Parking kanang clamping ahinte ani ang mga kuan kanang patuyang lang og parking. So kana atong kuan. These are just some of the transactions. And then kining available man sila sa COA website. Kung gusto mo ani mo dili lang kini for sure na panay laing content ang COA reports diha sa mga COA website. But so far mao ni atong gituki diri partner because as Cebuanos do na santay stake ani. Yeah, unya gawas ana ha napailain kating gitawag nilag fraud uncovered in City Hall nga nasakpan sa City Legal Office what they call gross illegality kining pag-increase sa mga real property market values pinaagi sa
scheme kuno nga gi-bypass ang official valuation system. So, high-tech na unta ta, na natatay ka ng valuation system nga napatuman, pero pag-imbestigar sa CCLO, City Legal, nakitaan nga ang fraud linked to an authorized override sa computerized Real Property Tax System or AS400 between the year 2022 and 2023. Matod sa CCLO nga, ang override function nakitaan and was introduced by former City Administrator Colin Rosell and former Local Finance Committee Chairman Jeron Castillo sa panahon ni kanhi Mayor Michael Rama. Matud pa sa City Legal, i-pressure ko ni Attorney Rosell ang mga City Hall employees gikan sa City Assessor's Office ug sa mix kaning Management Information and Computer Services to override the system. Samtang si Castillo ni pass og resolusyon facilitating the upgrade of the City Assessor and City Treasurer's Office. Niresulta ko ni Attorney sa inflated gipaburot nga tax declaration ug compromise the rights of taxpayers. Sa naman ang mahog na dahil nga paduulay sa luwag. Ambot lang, mao Kaya na, kung para nako. Kung anito, pwede ra maka-override, ipaadto lang si Attorney Kuan. Mao na. Na, Dili unta sa ingon baya, ana. oy, kay mahal ra ba kaayo ang real property tax? So, mo na siya Mo partner. ding daghang mareklamo kay naa sa day opportunity to burotize it. Burotize. Yo wabya kay way of knowing no, depende ra ba nas mag-assess. Ang araw sa ikaw ngantugan sa kabisi nimo, anham ka sa kapito kay Patanaw ko sa kwintada big yun sa man yung sukod for every meter blah blah blah. Walay no uy. Ang mulusot ra dito, bayad sa way pagkusmod. But ug mao man ina nga naay kanang opportunity to inflate, nasa din opportunity to deflate kay ma-override man nimo. Oo, ma-override So lagi. pwede dek ihapak na nga to sa pikan. Ana ba no? O nya gi-pressure lagi kuno ang taga-mix. Mao na ilang investigation. Pero ambot lang naot unta lagi makanang paitag yun. Daghan yung racket. Racket is everywhere. Ay, di mada. Ngawa naman tayo oras, attorney. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Ang apostolic succession, nakita nga mo yung usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga akong mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon nga na isalaag sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon unta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tungtulmanon.
Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, ng mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, and Miss Joanne. Thank you Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Happy viewing sa akong mga kapamilya diha sa Midillian, nanay Uy. ug akong tatay nga nagtan-aw karon kay dugay-dugay man kuno kong nawa, so kay bagi sila. Happy viewing ninyo diha. Ako si Attorney John Destacamento. Enjoy the weekend and be safe aning taliwa aning mga pag-uwan-uwan ug unya next week mag-uban gihapon ta sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.